Jacinto, ipinanganak sa Tondo, anak ni Josefa Dizon at Mariano Jacinto na taga Caloocan. Nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nag-abogasya sa University of Santo Tomas. 1882, nagkaroon ng maliliit na pangkat na lumalaban sa Kastila na humantong sa pagpapatupad ng paggamit ng sedula. Nagkaroon ng pagpapalitan ng pangalan upang maitago ang pagkakakilanlan. De la Cruz na Dorata, Saludes Sanchez, De Jesus Acap, Agustin Aquino, at Jacinto Galauran. Nagkaroon ng demonstrasyon noong 1888 hanggang maitatag ang lihim na samahan, ang kataas-taasang kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. Anong mga kwento niya at tungkol sa ginawa niya sa Kalayaan? Una po talagang nagtatago yung mga Jacinto Kaya po nagpalit kami ng apelido. Ginamit po nila yan sa pagkakalap ng mga katipunero nung araw. Dalasan, ang mga katipunero magkakamag-anak. Palihim kasi. Nung lumaki na sila, kailangan na nilang mag-aklas. Isinulat nila ang Kalayaan para pag-aalabin ang mga puso't damdamin ng mga Pilipino para makapag-aklas sila sa Kastila. Si Emilio Jacinto ang naging patnugot ng Kalayaan. April 12, 1895, Biyernes Santo. Pumunta si Bonifacio at Jacinto sa Montalban sa kuweba ng Pamitinan upang makipagpulong sa mga katipunero. Dito ay isinigaw at isinulat ang katagang Viva la Independencia Filipina. Dahil sa isang kumpisal, nabunyag ang katipunan. Marami ang nakapasok sa samahan nang hindi pa lubos na nauunawaan ang kartilya ni Jacinto. August 1896, katatapos lang ng pista ng San Bartolome sa Malabon. Tumuloy ang mga nakipista sa Caloocan para sa pista ng San Roque. Hindi sila pinaghinalaan ng mga Kastila sa napipintong pag-aaklas dahil sa gisag ni San Bartolome ang polo. Nakatago din ang ilang mga armas sa musikong bumbong ng Malabon. Tinangka din niyang itakas si Rizal at hinigayat na sumama sa samahan. Subalit, hindi ito pumayag. Minsan itong nasugatan sa labanan. Tumigil sa simbahan ng Magdalena, Laguna at gumamit ng sedula nang nagtaksil sa katipunan upang makaligtas. Humingi ng tulong si Bonifacio, subalit may sakit na ang batang general. Itinuloy pa rin niya ang laban kahit wala na si Bonifacio. Sinalakay sila ng mga Kastila at sa tangkang pagtakas at pagtawid ng ilog, nalagot ang hininga ni Jacinto sa pagitan ng Santa Cruz at Magdalena sa Laguna. Kasama ang asawa na si Catalina de Jesus, ang pamangkin at kapitan ng katipunan na si Candido Jacinto at asawa nitong si Victoriana Sarmiento at ilang mga katipunero ang karamay niya sa kanyang pagkamatay. Umuwi si Candido sa Caloocan at naiwan naman si Catalina sa Laguna. Nang matahimik na, ay umuwi rin si Catalina sa Caloocan. Tinanggap sila ni Leon na Dorata at Romana Galauran, kasabay ng pagpapalit ng pangalan. Victorina Cruz, alinsunod sa dating apelyido ng mga Nadorata, at ang anak ni Emilio Jacinto ay naging Perfecto Jacinto.